Manifestation of Senator Pangilinan. Manifestation. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try. Yun nga yung sinasabi kong general. General kasi ni ni Kiko Soto, ni Kiko Pangilinan Pinuputol yung kapangyarihan Kumbaga pinagbibintangan niya na talagang general na talaga siyang tinatanggalan na ng kapangyarihan. And here, impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa order of business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Yan. At ayan na nga po, sa videong ito ay bumanat na naman ang isang Kiko Pangilinan tungkol sa soul power ng tatlong sangay daw ng pamahalaan. May nalalaman ka pang soul. Pinagbibintangan niya ang korte na tinanggalan daw sila, tinanggalan ng Kamara at Senado ng kapangyarihan. Batay sa inilabas nilang unconstitutional na ginawa ng Kamara sa paghahain ng impeachment. Kaya nga na tinatawag ni Marcoleta na hilaw ang paghahain ng Kamara sa Senado, di ba? Dahil puro may butas at kadayaan ang pinaggagawa ng House of Crocodile dyan sa House of Representatives. Puro ka dada. Dada ka na naman ng dada, Kiko. Biro ninyo, ang ganda at malinaw ang privilege speech ni Marcoleta na siyam ang nilabag na batas ng Kamara. Tapos, ikaw sasabihin mo, tinanggalan ng kapangyarihan ang Senado at Kamara. Diba? Puro kasinungalingan talaga ang mga taga-Dilawan. Sa totoo lang, basta may kulay, sarado ang utak. At eto naman, paulit-ulit na lang ang iyang mga katwiran ninyo ni Soto. Kaya kayo dyan, na mga Dilawang senador, ay palibasa ay may ambisyon tumakbo sa 2028. Diba? Kaya ito po, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Tutuloy po natin ang video. But with the permission of the gentleman from Tarlac, we will just make a manifestation. The gentleman may proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, marahil marami ang nagtataka o nagtatanong ano nga ba ang pinakapunot dulo o debate na pinag-uusapan dito sa Senado. Tatlong sa probisyon ng saligang batas. Tatlong kapangyarihan ng tatlong sangay o tatlong governmental entities. Yung kapangyarihan ng judicial review ng Korte Suprema, yung sole power ng House of Representatives to initiate impeachment proceedings, at yung sole power ng Senate bilang impeachment court para litisin at pagpasahan ang isang impeachment case. Ito parang yung sinasabi niya, yung kapangyarihan, ito yung general na sinasabi niya. Ibig sabihin, wala nang karapatan. Kung yung kapangyarihan ni kumbagay sinasabi ni Kiko na general na kapangyarihan, tinatanggalan kayo. Hindi po. Hindi yun ang punto ron. Dahil nagkamali ang Kamara na porket na sinabihan kayong i-dismiss o unconstitutional na lang ang paghain ninyo ng impeachment,
complaint, ay hindi po nangangahulugan na pinuputol ng kapangyarihan nyo. Hindi po ganun. Narito tayo ngayon, nagdedebate dahil yung judicial review power ng Supreme Court ay pinawalang bisa. Ang sole power ng House of Then, paulit-ulit na soul power. Puro ka sa soul power eh. May mali nga ang camera eh. Yan pwede naman, di ba, may MR. Hindi ibig sabihin na hindi na mauulit. Parang ganun. Kapag sinabing mag-i-impeach kayo at magkakaroon ng impeachment trial, ibig sabihin, hindi na mauulit kahit kailanman. Dahil tinanggalan kayo ng kapangyarihan. Iba, sarado talaga utak dito, no? Representatives para ito ay mag-initiate ng impeachment proceeding at pinawalang bisa rin ang kapangyarihan ng Senado bilang having the sole power to try and decide impeachment. Kaya nga, eto po, no? Kaya nga tinatawag ni Atty. Topacio na ignorante tong abogadong to. Kaya sabi nga ni Atty. Topacio nag-asawa ka lang ng isang Sharon. Saan ka kaya pupulutin? Yun ang sabi niya, no, ni Atty. Topacio. Cases. Dahil dito, saan tayo tutuloy? Merong na ring mga ruling ang Korte Suprema kung paano natin iha-harmonize o ihahambing ang mga nagtatalong probisyon ng saligang batas. Sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Civil Liberties Union versus the Executive Secretary, pati na rin sa Francisco case versus HOR, the Constitution is to be interpreted as a whole, and one section is not to be allowed to defeat another. In this case, judicial review should not be defeated. The sole power of the House to initiate should not be defeated. And the sole power of the Senate to try and decide cases. All mandates, all duties, all constitutional powers that do not belong to us, that was given to us, not by any whim, but by the Constitution. All of whom here sworn to uphold and defend. Kaya, ano ang way forward? Sabi nga, may mga minungkahi, si Justice Ascuna, hayaan, sa MR, payagan, sa motion for reconsideration, payagan na magkaroon ng operative facts doctrine para yung anuman ang pinagpasya ng Korte Suprema sa kasong ito should apply prospectively, number one. Pangalawa, ay sa pamamagitan ng MR pa rin ay mabigyan ang House of Representatives na maituloy ang kanyang kapangyarihan. Nako, sa palagay ko, tablado kayo dyan. Unang-una, anonymous, di ba? Kumbagay, 8 ang dapat na pumabor dyan. Anonymous yan eh. Sa palagay ko, pagbubutuhan uli yan. Mukhang hindi makakalusot ang MR nyo dyan. Ganyan po. Kailan po ba naging na-reverse ang desisyon sa anonymous? Kumbaga, iyan yung na-experience niya ni Marcoleta Nasabi niya, kailan pa naging reverse na naka-experience ang isang mga anonymous, di ba? Wala po. To initiate and at the same time, mabigyan ang kapangyarihan ng Senado Wala nang to try and pag-asa. decide the case. Kaya, habang naririyan ang MR, baka sakali, at nangyari na nga, na the Supreme Court has reversed itself, even in a unanimous decision. But even Paano naman kung hindi na reverse? Anong gusto nyo mangyari? Di ba? assuming it does not reverse itself in this case, the Supreme Court may modify its ruling. And therefore, if it modifies the ruling, assuming that it modifies but does not reverse itself, should we not await the resolution of the motion for reconsideration before we vote? Today, we hold it in abeyance or we table it. Mr. President, if I may add, the SC, the Supreme Court,
Hindi niya binanggit. Binanggit niya nawalan ng jurisdiction ang Senate Impeachment Court. Pero ang ibig sabihin nun ay pinawalang bisa, ginawang void ab initio ang mga kilos at pasya ng impeachment court. The convening of the impeachment court was voided. The majority decision to remand the complaint to the HOR was voided. The summons by the impeachment court were all voided. Hindi na ho, kasi 19th Congress po yan. Kaya nga hindi na pwede tumawid sa 20th Congress yan. Yan yung sinasabi nila, di ba? Which brings us to the question, who now is deciding the impeachment case? Now that all the decisions of the impeachment court have been voided. It's a tricky question, Mr. President. But if I were to be an impeachment court judge, I would argue that we have to, in the MR, Hindi niya kasi binabanggit yung ano eh, yung one rule bar eh. Kumbaga yung one year rule bar, hindi niya nababanggit yun eh. At hindi niya rin nababanggit kung paano niya ipinaliwanag yung pag-proceed ng impeachment complaint. Hindi niya rin pinaliwanag kung ano yung nararapat na gawin ng Kamara para maitama yung mga procedure o yung due process sa pagpasa ng Senado ng impeachment complaint. Wala siyang binabanggit eh, di ba? Wala talaga. in the motion for reconsideration, intervene and uphold the impeachment court's exclusive power to try and decide the case. Why? Because it is the constitutional duty to do so. It is the order of the Constitution. We are not defying the judicial review powers. We are upholding the sole power of the Senate to try and decide impeachment cases. But, having said that, sabi nga, it is our view, and this is shared precisely by former Supreme Court Chief Justice Panganiban, former Chief Justice Puno, former Constitutional Commissioner and Justice Ascuna. They have seen, or they have read their decision, and they too have said that the Supreme Court erred on a matter of facts. And if the Supreme Court erred on a matter of facts, how can you be right with the law if you are wrong with the facts? And if you are not right with the law, why will the impeachment court and the Senate, for that matter, decide on the matter today? Why not wait for the motion for reconsideration? Siguro naman, hindi natin binabangga ang Supreme Court, hindi natin binabangga rin ang House of Representatives dahil meron ding prinsipyo ng parliamentary courtesy, meron ding prinsipyo na kinakailangan natin bigyan ng respeto ang co-equal. We are a co-equal to the House of Representatives. Ano na lang ang magiging repercussion na ito ang House of Representatives nag-file ng motion for reconsideration, hinihiling nila sa Supreme Court na baguhin ang ilang mga findings of facts, baguhin ang kanilang naging desisyon habang Pero nung nung tinatanong bang na humihingi ng comment ang Supreme Court, sumagot bang ang House? Sumagot ba ang Kamara? Di ba puro mga atake ang pinaggagawa nila sa Supreme Court? Ngayon yumuko sila sa ginawa ng Supreme Court. Gagawa sila ngayon ng MR. Pinangunahan ng Senado ang House of Representatives at sinabi, wala kaming pakialam sa inyong motion for reconsideration, i-dismiss namin ang kasong ito. I think, out of courtesy for a co-equal. Kaya nga, kasi pagka ang kulit ng utak ni Kiko, alam nyo kung bakit. Dahil magkakaroon ng constitution crisis
constitutional crisis kapag once na hindi sinunod ng Senado ang Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema lamang po ang talagang pinakataas-taasan na susundin ng taong bayan. Diba? Ano pa ba? Parang lumalabas kasi Super Supreme Court ang utak at piling ni Kiko rito eh. We should respect the House of Representatives. In the same Naku, way, magre-respect if the pa. Senate would, at a future time, file a case before the Supreme Court and seeks a motion for reconsideration in a matter that involves the House, we would like to think that the House will not act to have the case dismissed out pending the MR out of respect for a co-equal. Sana pag-aralan natin ng husto ang pagpasya ngayong hapon. Oo, Sabi ko tama. nga, Pag-aralan the talaga. findings of grave abuse by the Supreme Court, thereby removing or taking away from us the jurisdiction, na wala tayong jurisdiction, that jurisdiction was not acquired on the basis of facts that are flawed. Hindi naman jurisdiction ang sinasabi dyan eh. Ang usapan dyan. Yung pagkakamali nga. Ang kulit, di ba? Yung pagkakamali nga ng Kamara na pinag-aralan naman ng Supreme Court. Yung pag-proceed at pagkahain ng impeachment complaint dyan sa Senado. Iyan ang nakitang butas ng Supreme Court. Paano na lang kung kayo pa rin na masusunod? Di ba? Yun nga, ang mahirap dyan. Sunod-sunuran ng Supreme Court sa House. Di ba? Panay ang tanggol mo dyan, palibasa, dilawan. Where then is the grave abuse? I don't know what the ruling will be. Perhaps they will say, yes, there was no grave abuse of discretion on the part of the House because of the 1-year bar, which was not actually, the fourth complaint was not bar. I don't know. But Oh, I don't know. Ang galing. Hindi mo may paliwanag. Di ba? Diyan, malinaw na pinaliwanag ni Marcoleta yan, ni Senador Marcoleta. Ngayon, I don't know. Ang galing talaga. whatever it is, hintayin na lang naman sana natin. Respetuhin naman natin ang ating co-equal. Nako, mali ka dyan. Hindi ako equal. Dahil ang Supreme Court ang nagdesisyon yan. Kailangan sundin ng Senado ang Supreme Court para wala tayong constitutional crisis. Yan po ang maliwanag. Why the convening of the impeachment court is the way to go? Dahil pag tayo ay bumoto ngayong hapon o ngayong gabi na i-dismiss ito, aksyonan ang impeachment complaint, we will be acting beyond, without legal authority dahil wala naman sa atin yung impeachment complaint. Wala namang kapangyarihan ang Senado in plenary, ultra vires, without legal authority, ang magiging desisyon natin. One final point. Pero sabi nga sa rules ng impeachment trial, kapag nag-acting na sila ng impeachment trial, pwede rin ma-dismiss. Pero sa palagay nyo, papapayag tong mga dilawan na to? Mga mandarahaya itong mga to eh. Pagka naumpisa niyan, dire-diretso na yan, sa totoo lang. In the Corona impeachment trial, nang himasok, nag-TRO ang Supreme Court para sa mga bank accounts. Ano ang ginawa ng Senate Impeachment Court? Bumoto 13-10 para respetuhin ang Korte Suprema. I did not vote in favor of the TRO or respecting the TRO, but the Senate as an impeachment court voted and we respected it because it was the Senate impeachment court that decided. It was not the Senate. It was the Senate impeachment court that, seeing perhaps that we needed to harmonize the power of judicial review, the power of the Senate as an impeachment court, to have the sole power rather to try and decide cases,
seeing that the Senate impeachment court decided to harmonize the conflicting provisions of the Constitution. I think we should, as a Senate impeachment court, do the same. Kung ipagbobotohan na respetuhin ng Korte Suprema para walang constitutional crisis, so be it. But it ought to be the Senate impeachment court that asserts its sole power to try and decide impeachment cases. Yun na lamang po, and I associate myself with the motion of the minority leader that we lay on the table the matter of the impeachment case and action. Just a point of information, for the record and for the information of the body. Chair confirms the manifestation earlier of Senator Cayetano with respect to Section 4, Rule 39 of the Rules of Court that says that decisions of the court are not immediately executory unless the decision says so. In this case, the decision specifically stated that it is immediately executory. Number two, again, just for the record, the Supreme Court itself, through its spokesperson, after the House filed their motion for reconsideration, reiterated the immediately executory nature of the decision of the Supreme Court. And finally, Oo nga pala, ayan yun. Yung immediate execution, di ba? Immediate execution. Yun yung talagang hindi na talaga, dyan na talaga bumabase na yung yung Senado na kailangan na nilang pagbotohan yan. Kaya nga, di bumawi na lang sa MR. Kumbaga, dapat pa, o tama, yung maghain na ng MR ang House. Doon na lang. Tapos, pagbubutuhan na naman yan ng Supreme Court. Yung MR na yan. the Supreme Court's own internal rules states that the entry of judgment shall be the date such decision or resolution becomes executory unless the court directs its immediate execution. I'm quoting and citing AM number 10-4-2-20 rather SC, specifically section 16, rule 16 rather, section 1. So there are conflicting authorities with respect to the opinions raised by the various members. Senator Marcoleta, what is your pleasure? Just a quick reaction. O yan. Magsasalita na po ang magaling na Senador Marcoleta. Ito po, pakinggan po natin kung paano niya himay-himayin at isa-isahin. Napakalinaw po at magkakaroon tayo ng education na kumbaga mapapa-educate tayo nito ni Senador Marcoleta. Etong si Kiko Soto ay si Kiko Pangilinan, soplak siya rito. At hindi na naman natin makikita ang reaction ng mukha ni Kiko dyan. Pero dito, talagang tatumbling siya. Soplak siya rito sa ipapaliwanag ni Senador Marcoleta. Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan. Manifestation. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try. Yun nga, yung sinasabi kong general. General kasi ni Kiko Soto, ni Kiko Pangilinan pinuputol yung kapangyarihan Kumbaga pinagbibintangan niya na talagang general na talaga siyang tinatanggalan na ng kapangyarihan. And here, impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral. Yung pag-refer sa Committee on Justice. Yun pong pag-include sa order of business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. Andito po yung kopya ng order of business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa order of business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa.
Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung order of business, na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, yung cooperative pact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yon sapagkat ang pinakabasihan po noon ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Oh, yun. Dinaya talaga. Ang galing, di ba? Ang galing nilang manlilang ng tao, etong mga taga-kamara. Lalo na yan si Bonjing niya. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin, sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung one year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court Yan yung ayaw niyang banggitin eh. Yan yung hindi nababanggit ni Kiko kanina. is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin na? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yan. Talagang talagang soplak, sampal sa pagmumukha niya. Ano po ba ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Di kasi yung MR daw hintayin eh. Ang tagal-tagal. Di paano kung kung hintayin ng MR baka i-delay pa ng Kongreso. Di ba? Di makakaabot sila ng hanggang February 6 na 2026 maghahain pa uli ng impeachment, di ba? Naubos na yung 1 year rule na hinihintay-hintay nila. Hanggang sa, wala na nagawang batas ang Senado. Kung hihintayin pa yung MR na yan, di na nakapagtrabaho dahil sa impeachment na yan. Wala nang nagawa. Lugi na naman ang Pilipinas nito. Bagay, yung mga problema sa ating bansa hindi na masikaso. Kawawa tayo niyan. Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata ganun ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo yung motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory. Ayan po, di ba? Napapakinggan po na naman natin si Senador Marcoleta. Kaya ito po, palakpakan po natin ang ating magiting na senador na si Marcoleta. Dahil ang linaw-linaw at kumbagay napakaganda ng kanyang ipinaliwanag dyan. Pero ito si Kiko, talagang soft lock siya rito.
Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Kaya wag po tayo magpapalindang sa mga dilawan. Yan lang po. Maraming salamat po.